May isang waiver na pinapapirmahan ng Bureau of Internal Revenue or BIR sa isang taxpayer under po ng audit investigation through issuance of the letter of authority. At kung hindi po ito alam ng taxpayer, pirma lang tayo ng pirma, kahit hindi natin alam, maaari pong mapahamak ang taxpayer at the end of the day. So in our today's ETC video po, pag-aaralan po natin ano yung waiver na yon, ano yung impact ng waiver na yon sa taxpayer under audit investigation, at kung required po ba or not pirmahan ang waiver na ibinigay ng BIR sa ating taxpayer. Let's start. So ito po yung sample nating waiver. Ang title niya ay Waiver of the Statute of Limitation under the National Internal Revenue Code. Kadalasan to binibigay ng revenue officer, group supervisor sa isang taxpayer na na-issuean ng letter of authority. Yun yung taxpayer na subject na sa audit investigation ng Bureau of Internal Revenue at nabibigyan sometimes, most of the time, always, ng tax assessment natin. Notice of discrepancy, preliminary assessment notice, final assessment notice, or final decision on disputed assessment. Kaya lang kadalasan, binibigyan yung taxpayer nitong waiver na galing mismo sa revenue officer or group supervisor kahit hindi request ng taxpayer, kusang ibinibigay ito ng RO or GS sa taxpayer under audit investigation. At yung mga taxpayers na walang alam, pirma lang ng pirma, at the end of the day nga, mapapahamak sila. Okay? So pag-aralan natin ito, basahin natin. So I, pangalan nyo, tapos of your company, request for approval with the Commissioner of Internal Revenue for more time to submit the documents required in connection with the investigation, re-investigation, re-evaluation, collection enforcement, the corporation's all internal revenue tax liabilities for taxable year 2016 in this example. We hereby waive the defense of prescription. O, pakiguhitan nyo po yun, pakitake note nyo po yun. Yung wini-waive nyo po is yung defense of prescription nyo under the statute of limitations prescribed in section 203 and 222 ng ating tax code. Yun po yung wini-waive natin. Kasi yung ibang taxpayers, pirma lang ng pirma, naniniwala doon sa sinasabi ng RO, group supervisor, pirmahan mo to, para meron kang ample time magpasa ng mga documents mo. Mali po yun. First, alamin natin anong statutory of limitations na wini-waive ng taxpayer by signing this waiver. Ito po yung section 203 ng ating tax code. Ang title niya, Period of Limitation upon Assessment and Collection. Basahin po natin. Except as provided in section 222, internal revenue taxes shall be assessed within 3 years after the last date prescribed by law for the filing of the return, and no proceeding in court without assessment for the collection of such taxes shall be begun after the expiration of such period. Yung ibig sabihin po ng prescription, within 3 years lang po dapat ma-issuean na tayo ng final assessment notice ng Bureau of Internal Revenue from the filing of our tax return or date of deadline of the tax returns, whichever comes later. Pwedeng umakyat nyo ng 10 years under section 222 if our tax returns are false or we failed to file our tax returns. But generally, 3 years lang under section 203 ng ating tax code. Ibig sabihin ng prescribe, kapag nag-lapse na yung 3 years at hindi ka pa nabibigyan ng final assessment notice ng Bureau of Internal Revenue, hindi na sila pwedeng maningil ng additional taxes sa ating taxpayer as a result of their audit investigation through issuance of the letter of authority. Pag nag-issue pa rin sila ng final assessment notice sa isang taxpayer after the lapse of the prescriptive period provided under statutory of limitation under po ng section 203 ng ating tax code, we taxpayers have the rights to protest, invoking our rights of prescription under section 203 ng ating tax code. So bakit mo pipirmahan yung waiver, taxpayer, na under ka ng audit investigation, naka-receive ng LOA or letter of authority yung company nyo o business nyo na 2 years pa lang o 1 year pa lang may audit na kaagad? Bakit mo pipirmahan yung waiver? Pag pinirmahan nyo po ba yung waiver, bababa ba yung assessment nyo sa BIR? Hindi. Pag pinirmahan nyo po ba yung waiver, makakancel ba yung assessment nyo sa BIR? Hindi. Hindi nga makakancel nyo kasi na-extend yung waiver. Okay? Ini-extend ng waiver yung statutory of limitations ng 3 years. Yung 3 years, nagiging 4 years, nagiging 5 years, nagiging 6 years, kasi wini-waive mo yung rights mo under statutory of limitation.
which is ginarant ka sa atin ng batas yun para yung BIR hindi tumagal sa pagkakandak ng tax assessment sa ating taxpayer. Para hindi tayo nagmumuni-muni dito, may mabibigyan pa ba ako ng assessment o hindi? I-audit pa ba ako ng BIR o hindi? Bibilang ka lang ng 3 years. Okay? Yung sinasabi ng BIR dito na bibigyan ka na ng ample time basta pirmahan mo yung waiver, mali po yun. Wala pong legal na basihan yun. Wala pong legal na basihan na pag pumirma ng waiver yung taxpayer ay magkakaroon siya ng additional days para mag-submit ng kanyang books of accounts and other accounting records. Sa totoo lang po, merong ample time ng taxpayer without signing this waiver. Meron kang 10 days to submit your books of accounts and other accounting records from the date of the receipt of the letter of authority. Makikita mo yun sa checklist of the requirements natin. Pag hindi ka nakapasa doon, bibigyan ka ng first notice. Pero yung first notice, hindi naman kaagad-agad binibigay yan after the lapse of the 10 days provided in the checklist. Kadalasan yan, mga after 15 days or 20 days pa. Kasi maraming hawak din na tax audit case ang revenue officer assigned to audit in your company. So, after ka bigyan ng first notice, meron ka na namang 10 days. Okay? Kapag di ka nakapag-comply doon o kulang pa yung na-comply mo, bibigyan ka ng second and final notice, another 10 days. So, 10 days checklist, 10 days first notice, 10 days sa second notice natin, meron kong total 30 days. At sa practice nga, hindi naman nasusunod yung 10 days, 10 days, 10 days. Minsan nagiging 20 days, 15 days. So, napakaraming time o panahon para sa taxpayer mag-prepare ng kanyang books of accounts and other accounting records na ipapasa sa Bureau of Internal Revenue. Ito pinapakita naming waiver sa inyo. Ito mismo yung waiver na binigay sa taxpayer na nag-consult sa atin, yung ating RWB book owner, our ATC student ng RWB book na BIR tax audit, kasi hindi niya alam tong waiver. Sir, ano itong binigay sa aking waiver ng BIR? Pipirmahan ko ba to? Sabi ko, madam, wag. Kahit malagutan na kayo ng hininga. Wala namang ganun. Biro-biro lang yun. Ang sabi po natin, wag niya pong pipirmahan ang waiver. Wala pong benefit yan sa taxpayer. Kahit pirmahan nyo yan, hindi bababa ang assessment, hindi mawawala ang assessment, hindi makakancel ang letter of authority, bagkus, papahabain nyo lang yung prescriptive period na ibinigay sa atin ng batas under Section 203 na dapat ay 3 years lang mabigyan na tayo ng final assessment notice. Otherwise, void na yung assessment na ibibigay ng BIR after the lapse of the 3-year prescriptive period under Section 203. Malinaw naman dito sa waiver kasi yung mga taxpayers, magagaling lang kasi tayo magbenta ng products natin services, magnegosyo. Pagdating sa BIR tax compliance, taglead tayo Okay? Kahit graduate ka na ng college, graduate ako ng college, board passer pa. Hindi naman natin ito pinag-aralan sa eskwelahan Magkaiba yung sa school sa tunay na buhay. Okay? Ang wini-waive mo daw yung depends mo. Depends. Depends nga Depends of prescription under statutory of limitations. Prescribed in Section 203. Depends nga natin yun Kalaban natin yung BIR. Yung perang pinaghirapan natin, sisimutin ng BIR. Kahit mali-mali yung assessment nila. Kahit void yung assessment nila. Kasi yung taxpayer, walang alam. Wala tayong alam pagdating sa depends of the prescription natin. Depends nga natin yun So, bakit mo siya i-waive? Tama? So, yung mga taxpayers, mga ATC students nating RWB book natin, nagtatanong neto. So, ito na po yung sagot namin. Paulit-ulit tayo. Wag nyo pipirmahan yung waiver no matter under what circumstances. Okay? Kahit ano pa yan. Hindi po yan magbe-benefit sa ating taxpayer under po ng audit investigation ng Bureau of Internal Revenue. Hindi bababa yung assessment. Hindi mawawala. Okay? Maliwanag po ba? I-waive natin yung defense natin. Gusto nyo ba i-waive yung defense? Di ba nga advantage natin yung defense natin of the prescription under Section 203? Bakit mo siya i-waive? So, sa sinasabi naman ng BIR ng submission ng books of account, other accounting record, blah, 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 blah. Huwag kayo maniwala doon. Walang legal basis yun. Parang internal nyo lang na usapan yun. Baka hindi pa i-acknowledge siya ng BIR kapag ginarant nyo kapag pinirmahan nyo tong waiver. Okay? Maliwanag po ba? Bottom line, never, ever sign the waiver. Kung hindi nyo alam yung binabasa nyo, kung ATC student namin kanyang RWB book BIR tax audit, scan copy nyo, picturean nyo yung letter na na-receive nyo sa BIR in connection with your company's tax audit. Send nyo sa ating Facebook page messenger para makapag-consult kayo sa amin, walang bayad. May support tayo sa mga RWB book owner natin. Lalong-lalo na sa ating mga
book owner or ATC student ng RWB book natin na BIR Tax Audit. Meron tayong support, wala pong bayad yun. Sa Facebook Messenger natin, Accounting Tutorial Center, follow nyo na rin po kami. Nagpo-post pa tayo ng mga different tax updates natin. Okay? Ngayon, sa submission ng books of accounts and other accounting records, hindi mo siya ipapasa ng ganun lang. Ilalagay mo sa table nila. Mali po yun. Pag nagpasa ka ng books of accounts and other accounting records, dapat meron tayong transmittal letter. At ito po, may format na tayo ng transmittal letter yan. May transmittal letter po tayo format, 6 pages po yan. At ini-edit-edit lang po ito. Naka-address po ito sa Revenue Officer and Group Supervisor. Edit-edit nyo lang po yan. Nakalagay po dito yung ano yung mga applicable na isasubmit natin sa books and records sa BIR. At ano-ano yung mga not applicable kasi hindi naman tayo required magpasa ng hinihingi nila dun sa checklist of the requirements. Like the schedules, the working papers, the list of assets, yung mga tax returns na naipasa na natin, hindi tayo record ipasa ulit yun sa Bureau of Internal Revenue kasi meron naman silang kopya nun. Okay? So, ibibigay namin itong sa inyong kopya na to, soft copy to, na-edit siya, send namin sa email nyo kapag nag-avail kayo ng ating RWB book na BIR Tax Audit for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Okay? Wag kayo maglalagay sa BIR. Kasi pag naglagay kayo, nag-bribe kayo, binigyan ka ng letter of authority, tapos sinatanong sa inyo kung magpapa-open daw kayo ng books of accounts, o magbibigay na lang, sa hinihingi nila, huwag kayo magbibigay. Kasi once na nagbigay kayo, nag-under the table kayo, next year may audit na naman kayo. Next year may audit na naman kayo. Sure yan. At manghihingi na naman sila ng bribe, which is mas malaki. Sooner or later, yung company nyo magsasara na kasi lugi na, tad-tad pa kayo ng bribe na hinihingi sa inyo ng BIR. Officers or employees, o yung Group Supervisor or Revenue Officer. Okay, hindi po namin sila sinisiraan. Pero nangyayari po yun sa actual na buhay. Yung mga book owner po natin nag-avail ng RWB book, ano po yung kinukwento? Binibigyan pa lang sila ng letter of authority, may LOA pa lang, tapos tinatanong sila kung magpapa-open daw sila ng books o maglalagay sila. Nakakatawa daw kasi yung mga ATC students natin na nakapag-aaral, na-educate natin, alam nila yung rights nila, alam nila kung paano mag-comply sa tax audit and assessment, alam nila yung paikot-ikot, so hindi na nila kailangan maglagay. So aside from the transmittal letter, we have the other templates ng ating protest letters. Meron din tayong protest letter sa final assessment notice. Ito po, meron din tayong protest letter bago lang para sa prescription period natin. Para ma-avail nyo po ito, mag-avail lang po tayo ng RWB book natin, BIR Tax Audit. So, nasa 8 templates na po tayo. 8 na po yung updated nating templates ng letter para mag-comply, mapababa, makancel yung tax assessment ng Bureau of Internal Revenue. Ibibigay po namin itong templates na to sa email niyo, send po namin once na nag-avail kayo ng ating RWB book at yung mga existing, mga nakapag-avail na ng ating RWB book, message nyo lang kami sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, alam nyo naman yun, doon yung kami kinakontak. Send namin sa inyo sa email nyo itong mga templates natin na nagawa. Libre po ito, wala pong bayad. Pag nag-update tayo ng RWB book natin, kasi may mga update tayo, yung mga templates natin, wala na pong bayad yun. Kasama na po yung sa package na binayaran nyo sa amin. Okay? So after this video, meron na naman tayong template na nagawa based on our experience na nag-consult sa atin, ATC student natin, bibigyan namin sa inyo walang bayad. Okay? Kasama na yun sa support natin lifetime hanggang nandito yung ATC Accounting Tutorial Center. Sa mga wala pang RWB book, mag-avail na kayo para ma-educate namin kayo pagdating sa BIR Tax Audit and Assessment. And again, wag na wag nyo isasign yung waiver, pakiusap lang kasi mapapahamak lang kayo at the end of the day. Void na yung assessment, wala na nga visa yung assessment, ginawa nyo pa, pina-extend nyo pa ng pina-extend kasi wina-waive nyo yung defense natin of the prescription of the statute of limitation under Section 203. Dapat 3 years lang mabigyan ka na ng final assessment. Pag wala, void na yun. Okay? Huwag nyo i-waive. Okay? Wala tayong mapapakinabangan ng taxpayer. Ang BIR, marami. Alam niyo naman BIR, collection. Kukolekt yun sa ating mga taxpayer. Pero pag na-educate natin sa sarili natin, maaaring mapahinto natin yung collection ng taxes ng BIR legally in accordance with our law nang hindi nagbabribe. Okay? Yun po ang tinuturo natin dito sa Accounting Tutorial Center. Education in accordance with our law. Real world. Without bribing. If you want to order our RWB book, visit our website, atcbebe.com, or you may click the link below ng ating ATC video or above ng ating ATC video para po makapag-order ng ating RWB book. Pre-delivery po tayo nationwide. At ma-avail nyo po. Once na nabayaran nyo ng RWB book natin, nabayaran nyo na, message lang sa Facebook page natin, sisend po namin itong mga templates
ng ating protest letters at transmittal letter. Na-edit po ito. Microsoft Word file po ito. Okay? At huwag nyo itong ibibigay sa iba. Kasi pag binigay nyo ito sa iba na hindi naman nila alam, hindi nyo napag-aralan to, baka mapahamak lang din sila, imbis na matulungan ninyo. Kasi very technical yung BIR tax audit. Okay? Itong ating RWB book ay merong exclusive na HTC video para explain and discuss yung step-by-step ng ating RWB books on our website. Accessible lang siya sa ating website sa htcbebe.com. Aside from the book, meron tayong exclusive HTC video and template para makapag-comply kayo sa BIR tax audit, mapababa, mapa-cancel ng legal in accordance with our law without bribing. Again, do not sign the BIR tax waiver. Okay? Maraming salamat. Sana ay marami kayo naintindihan sa ating topic ngayon at if you want to learn more, please visit our website, htcbebe.com, at you may inquire on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, for more details about our RWB books na in-offer para ma-educate namin kayo about the BIR tax compliance natin ng inyong business. Maraming salamat po. My name is Mark Lordeng Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Please follow us for more updates po. Okay? Bye-bye! See you po! Thank you! Abil na kayo!